Sige pa. Yes. Sabi po sa John chapter 19 verses 25, 26, and 27. Ito po yung ika-apat na wika ng Panginoon sa Kristo. Ano po ang sinabi doon? Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Tama po ba? Alam niyo po ba na bakit mayroong babaeng mga pastors, babaeng mga lingkod ng Diyos? Dahil sa unang-una pa lamang, ang kinang Birhen Maria ang tinawag ng Panginoon upang magbahagi ng salita ng Diyos. Dala niya na sa una pa lamang dahil siya ang pinili na magluwal ng Mesaya at tagapagligtas ang Panginoon Kristo. Siya ay pinili na. Sa unang-una pa lang na pagkakataon ng buhay, siya ay pinili na. Bakit siya pinili? Dahil siya ay masunurin, mabuting babae, at hindi sa lahat magtakot sa Diyos. Ang ina ay isang ilaw ng tahanan. Ano po ba ang gawain ng isang ilaw ng tahanan sa isang bahay? Ang mga nanay, tayo po ang nagluluwal ng ating mga anak. Siyam na buwan natin dinadala ang ating mga anak sa ating sinapupunan. Pagkatapos po, mailuluwal po natin siya. Padidedehin natin. Ano po ang gagawin? Tuturuan, gagabayan, napakainin sa unang suko. At pag lumalaki-laki na, gagabayan ulit, tuturuan sa unang hakbang, gagabayan. Gumagamit tayo ng mga antador, stroller, kung ano-ano yung ginagawa natin para sila ay magabayan. At ano po ang pinaka-dapat sa natin gawin? Hindi po doon lang tayo natatapos. Ang mga anak natin, hinahatid natin sa paaralan. Tama po ba? Tinuturuan natin bumatat sumulat. Yan ang katangian at ministeryo ng isang ina. Pero hindi lang doon natapos. Nakakalimutan natin ang mga anak natin habang lumalaki na. Napuputol na yung stages of life na pagtulog. Bakit? Kasi ang mga anak natin nagkakaroon na ng sarili-sariling mundo. Meron na silang sabi, comfort zone. Gusto nila sa bahay na kaibigan niya, sa barkada niya. Pero dapat po ang anak ay lagi pa rin sa magulang, sa bahay. Kailangan maging maayos at kapalaki natin sa ating mga anak. Pag po dumating yung time na yung mga anak natin ay wala sa ating paggabay, ano po ang nangyayari? Nagiging sakit ng ulo, nagiging kriminal, nagiging magnanakaw, nagiging adik. Yan po ang nagiging ugali ng ating mga anak. Kaya po ang sinabi ng Panginoon sa Kristo, babae, narito ang iyong anak. Bakit niya po kinuko yun? Dahil po sa katayuan na ang mapako ka po sa krus ng Kalbaryo, yun po ay isang kahihiyan. Dahil ang mga napapako po doon ay mga makasalanan, magnanakaw, karumal-dumal na magawain ang kanilang ginagawa. Pero inalo ng Panginoon sa Kristo ang kanyang ina. Dahil kapag ang anak ay nasaktan, sino ang unang nalulungkot? Ang magulang. Tama ba, mami? Nalulungkot tayo kapag yung anak mo nasaktan. Tama po ba? Halos na kapako ang Panginoon sa Kristo. Pero ano ang sabi ng Panginoon sa Kristo? Babae, narito ang iyong anak. Ang ibig sabihin niya doon sa sinabi niya noon ay mayroong gampanin, mayroong misyon ng iyong anak. Huwag kang malungkot, huwag kang umiyak. Dahil kung hindi ako mapapako sa krus ng Kalbaryo, hindi mababayaran ng kasalanan ng mga tao. Ito ang purpose ng ating buhay. At bilang ina, hindi lang tayo dapat maging ilaw ng ating tahanan, kundi maging ilaw tayo na sanlibutan. Bakit po? Ano pa po ang gampanin natin? Siyempre, kailangan po natin ilapit natin ang ating mga anak kay Kristo. Ilapit po natin ang ating mga anak sa simbahan. Bilang magulang, bilang ama, katungkulan po natin na tayo ay dali natin ang ating mga anak doon sa simbahan. Bakit? Para lumaki ang bata. Ang sabi doon sa Proverbs 22:6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ano ibig sabihin? Turuan mo ang iyong mga anak upang sa kanilang pagtanda, hindi nila makalimutan ang mga bagay na ito, kundi kanilang maging gabay sa kanilang pagtanda. Kaya napakahalaga po niyan na ang ating mga magulang ay napakalaki na role para sa ating mga anak. At ano pa po ang benepisyo nito kapag po ang anak natin ay lumaki na mayroong takot sa Diyos at nasasama natin sa simbahan every Sunday, maka-create po tayo ng Christian family. At ganun din po ang ating mga anak magiging mabuting mamamayan. Tama po ba? Ito po ay isang bahagi kung bakit sinasabi ng Panginoon
Babae, narito ang anak. Anak, narito yung ina. Dahil nagsimula ang ministeryo sa babae, inatasan ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng pamilyang maayos, pamilyang mabuti, maging ilaw ng sanlibutan, maging ilaw ng tahanan. Maraming salamat po at Bishop Roderick Nobis Cruz, bumabati sa inyong pagpapalagay ng Panginoon. God bless.